Hindi siya tulad ng mindset ni Bato de la Rosa. Dismissal agad, wala nang hiring-hiring. Wala nang trial. Gusto niyang itapon agad. Hindi naman ganon, mga kababayan, si Senator Erwin Tulfo. Kaya lang medyo siguro, hindi naman siya abogado, katulad ko. Kaya yung mga choice of words niya, mga kababayan, medyo hindi pang legal. Di ba? Ang reading ko sa kanyang gustong ipaliwanag, ang ibig sabihin niya, hindi dismissal of the case. Kaya lang, ang lagi nang nababanggit, dismiss the case. Kung di, pag dumating kasi sa trial, pag sinulong mo yung trial ng impeachment cases or impeachment case laban kay Sara, ang magiging aksyon ng mga senator judges, sabi ng mga legal luminaries, constitutionalist, dalawang bagay lang. It's either i-acquit mo or i-convict mo. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po. Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Nagpa-presscon mga kababayan si newly elected Senator Erwin Tulfo. Tinanong ng mga reporters kung ano yung posisyon niya sa impeachment trial kay Sara Duterte. Diba? Kasi si Erwin, mga kababayan, hindi siya pumirma yung endorsement ng impeachment complaint. Kasi ang sabi noon, mga kababayan, ni Erwin Tulfo, tama naman yung posisyon niya. Pag nag-endorsean niya ako niyan, pag ako naging senador, kasi mataas yung ratings niya eh. Sigurado siya na uupong senador. Pag naging senador siya, uupo siya as senator judge. Hindi na ako niyan magiging impartial sa paningin ng mga mamamayang Filipino. May punto rin mga kababayan itong si Erwin Tulfo. Ngayon, tinanong siya kung ano yung kanyang posisyon dito sa mga ginagawa ng mga senador. Na yung iba, wala pang trial, gusto nang ipadismiss. Sabi ni Senator Erwin, hindi naman niya maganda na walang trial, dismiss agad. Malinaw mga kababayan, ang posisyon ni Erwin Tulfo, kailangang matuloy ang trial. So wala siya doon. Wala siya doon sa side ng mga hudas. Di ba? Ito yung press ko niya kanina. Kasi first day niya sa pagiging senador, yung mga priority bills na gusto niyang sponsoran, final na rin niya mga kababayan ngayon sa first day. Maganda yung ganun. Hindi yung tulad ng narinig natin na kumakandidato na pagkasenador, mabutit na talo. Tinanong ng reporter kung ano yung kanya mga plano. Wala pa niya. Magpaplano na lang ako kung ano yung mga batas na aking ipapasa. Pag nanaloan niya ako, butit hindi nanalo. Diba? Pero si Erwin Tulfo, iba din. May mga naisip na siya na ipafile talaga. So, first day ng kanyang pagtrabaho bilang senador, dala-dala na niya yung mga panukalang batas niya. Diba? Maganda yung ganon. O ngayon, pakinggan natin yung kanyang posisyon. Kasi naitanong sa press con sa kanya, itong tungkol sa mga motion to dismiss. Impeachment, may we know where you stand? Kasi merong mga fears kasi na baka ulitin yung ni Senator Ronald De La Rosa or ng iba pang senator yung motion to dismiss. Papayag ba kayo na i-dismiss yung impeachment complaint kahit wala pang trial? Let's leave it to the decision of the leadership. Leave it to the decision of the Senate President and the senior leadership. Kasi if I will tell you now kung anong gusto ko, because it will really taint something. It will tell you something. If I will say I want it dismissed, then it will tell you na pro-impeachment ito. If I will say pag i-dismiss, then anti-impeachment ito. If I say na wag i-dismiss, sabihin nila hindi sa impeachment ito. And I'll be a senator judge, di ba? It's hard to say right now na gusto ko ma-dismiss. It's already telegraphing my decisions in the future if I say dismiss or not to dismiss, di ba? I want to see the documents. I want to see the pieces of evidence. If there's enough, ako simple lang naman You show me the piece of evidence. Kahit bukas, bigyan mo ako ng papel na isinubmit or pag-submit sa Senado
mabigyan kami ng kopya, I can tell you right away, you ask me. And I will say, sige, wag natin i-dismiss, ilaban natin ito. Pero kung wala naman talagang laman yung papel, kahit na gaano kapal yan, pero wala namang laman, then I'll say, no, let's dismiss it because it will be a waste of time and money. Wala pa ang opisina. Inaayos pa yung opisina namin. But I will visit every other day siguro. Okay? Sa the office. Yung constitution, yung constitutionality ng impeachment, looking at it, kung talagang titignan mo, may punto yung sinasabi ng House of Representatives sa Section 11. Pero kung titignan mo rin, may pinupunto rin naman itong kabila. But you really have to weigh things na talagang hihimayin mo. I'm not a master of law. Diba? I just have to really rely, as a journalist like you, rely on the pieces of evidence submitted before me. Parang, di ba, every time we do a story, mayroon tayong mga expose. Give me the documents, we say. Then from there, we do the story. And then we confront that person na being accused of, sir, may dokumento ako, ganito, totoo ba ito? We also have to, we don't put out the news. Hindi natin ginagawang balita kung hindi pa natin naririnig yung side nito. Unless kung ikaw ay columnist or ikaw ay opinionated na journalist. Sir, mag-hire kayo ng legal team or additional lawyers to advise you for the impeachment trial kasi it's going to be very legal matters talaga. I talked to two of them kaninang lunchtime. Already did. Trial lawyers sila. And they said they're willing to help me out. Dalawang lawyers. Senator, pa-clarify lang po, pasensya na. Sabi niyo kanina, pag-aaralan niyo kung dapat i-dismiss, kung wala naman laman. Ibig sabihin, you are open to the impeachment complaints dismissal kahit walang trial kung makita ninyo dun sa mga, siguro, yung maagang submissions? Dahil sa Section 11, it should go to trial. You cannot just be throwing it away, di ba? So, malinaw mga kababayan, hindi siya tulad ng mindset ni Bato de la Rosa. Dismissal agad, wala nang hiring-hiring. Wala nang trial. Gusto niyang itapon agad. Hindi naman ganon, mga kababayan, si Senator Erwin Tulfo. Kaya lang, medyo siguro, hindi naman siya abogado, katulad ko. Kaya yung mga choice of words niya, mga kababayan, medyo hindi pang legal. Di ba? Ang reading ko sa kanyang gustong ipaliwanag, ang ibig sabihin niya, hindi dismissal of the case. Kaya lang, ang lagi nang nababanggit, dismiss the case. Kung di, pag dumating kasi sa trial, pag sinulong mo yung trial ng impeachment cases or impeachment case laban kay Sara, ang magiging aksyon ng mga senator judges, sabi ng mga legal luminaries, constitutionalist, dalawang bagay lang. It's either i-acquit mo or i-convict mo. Walang dismissal, acquittal, or conviction lang. But anyway, ang sinasabi ni Erwin Tulfo, mag-trial muna before i-dismiss. Siguro, ang ibig niyang sabihin doon, ilatag ang mga ebidensya. After na malatag yung mga ebidensya, bigyan ng pagkakataon to defend the accused, si Sara Duterte, sa pamamagitan ng kanyang mga matitinding abogado. Then afterwards, saka sila magdidesisyon. Yan ang ibig sabihin ni Erwin Tulfo, kaya lang ang lagi niyang nasasabi, dismiss the case. Baka ma-misinterpret ninyo. Kaya nililinaw natin na dadaan sa trial. Yan ang kanyang posisyon. Dapat dumaan sa trial. Yan Parang there's something, no, there's a violation of the Constitution if we will not go on trial. What I'm saying is, bakit natin, we will hear that, tapos i-convict natin yung tao, wala naman laman, yung ika nga na pinadalang evidence dito ng Congress. What is it for, di ba? Well, we will be wasting time, we will be wasting a lot of money. Medyo hirap na magpaliwanag si kabaro natin sa media.
Erwin Tulfo. Hindi naman siguro ganon ang gagawin ng mga prosecutors. Sa tindi ng mga prosecutors po, napakagagaling. At sa daming na-gather na ebidensya, kaya nga gusto nang ipadismiss without trial, napakabigat ng mga ebidensya na hawak ng mga House prosecutors. So medyo alanganin yung statement ni Erwin Tulfo na walang ebidensya. Blanco. Hindi man siguro magpapadala ng mga papel na walang nakasulat, blanco. Lalo na yung mga chichirya po. Tambak yun po. More than 1,000 na mga fictitious names. Mga acknowledgement receipts na ang mga pangalan po katawa-tawa. Mga chichirya. Sabi nga natin, pati si Marian Rivera, si Chel Jokno, nadamay. May pangalan doon sa acknowledgement receipt na tumanggap ng pera na walang kaalam-alam sila. Nagamit na ni Sara. You see? Impeachment. Kung wala naman laman, di ba? Imposible man, walang laman. Ito naman si Erwin. Pero huwag naman yung wala pa, di-dismiss mo na, di pa naman nag-hear. Di ba? Tama, yun. Makikita mo lang naman yung piece of evidence pag nag-umpisa na yung trial. Dapat may trial. Of course, I would like to see that. Very good. Yeah, if there's not, ba't pa natin patagalin? Ako siguro, I'll be the first one to say, kung after few days, wala naman laman, then I will say, kahit sa majority, imposible man, walang laman. Teka muna guys, wait. Kung ito puro hearsay ito then why don't we just dismiss this? Pero kung may laman naman, then let's fight. It will take 6 months. Hindi man dapat siya magsalita na i-dismiss. Ang labas niya, katulad din siya ni Bato na umastang abogado ni Sara. Ayan lang niya, makinig siya sa mga ebidensya, presentation, both sides ng defense at ng prosecutors. Yung motion to dismiss, kumbaga may gusto mag-dismiss, yun ay yung trabaho ng defense lawyers. Huwag ikaw. Anyway, bagito pa kasi po na senador, kailangan siguro ng tutukan ng kanyang mga trial lawyers. I-orient mo na, seminar. May mga bagay na hindi parte ng trabaho mo as senator judge. Yung pag-motion to dismiss, pwedeng mag-motion yan. Sabi ni constitutionalist Christian Monzon, pati ni Justice Carpio. Pero trabawan niya yan ng defense, hindi ng senador. Ay, yung mga abogado ni Senator Erwin Tulfo, paki-orient po para hindi naman magmukhang kahiya-iya. Matulad kay Bato de la Rosa. Ayan mo si Bato. Tulad din yun ni Robin Padilla. Kahit sunugin mo, mangangamoy digong. Di ba? Dr. Erwin Tulfo, then let's go for it. Para mabigyan naman ng chance yung taong bayan. They want to see. A lot of people are saying, we have the right to know if it's true or not. Tama. Yung hinahanap nila is this true or not? Diba? Pati nga yung kampo ni VP, sabi niya gano'n, sige, fight. Kasi para once and for all, para sa kanya din naman yun once and for all, diba? Correct. Matuldukan na ito. Yan, tama. Approve ako dyan. Parang Democles sword ito na nakakuan sa ulo niya. Kung saan siya pumunta hanggat di matatry itong kaso na ito. Hanggat di siya ma-absolve, hanggat di siya ma-acquit, then mayroong laging agam-agam ang taong bayan na guilty ito Sorry, balikan ko yung committee chairmanship. Makukuha niyo po yung social justice? Is it something na pinramis ni... It was a wish. I told Sen. Rafi to tell Senator Cheese na gusto ko yung social justice and welfare. And the reply Pero hindi pa naman, wala pang reply naman. So far, anong committee na pa yung nakuha niyo, sir? Wala pa. Wala. There's no committee yet. The speaker na magiging senator judge ako dyan, boss. So, pinayagan naman niya ako na not to sign. Sir, logistics, may rope na kayo, mga tanong. Yung endorsement, yung miniminya, Actually, impeachment after complaint. the election, may something, may robe na Sir, meron nang kayong schedule lang para maging member kayo ng impeachment court? Wala pa, hindi pa kami Pero what I heard this week yata, something like that. Pero wala pa kaming schedule. No, baka this week. Pero wala pa sinasabi. Sir, sino
Hindi ko alam. I don't know. I'm just thinking, I'm just guessing na might be this week. Unless kung ang panunumpa siguro, what I read in the papers was like 29, something like that, diba? Ang start. So I don't know. Baka today until the 28th siguro. I have no idea. But I'm ready. Well, whatever the decision of the majority of the Senate leadership, then we'll just abide. Kailangan i-try ito, let's try. And then I think we really have to listen to the people, to the public. And dyan, minsan nagsasabi na we have the right to know. After all these people, you guys who elected us have the right to know. Diba? Hindi naman pwedeng itago yun. So, it's just proper na, sige, let's go to trial. Diba? Kung not guilty, ba't po patagalin? That's it, basically. Pero wag naman yung i-dismiss mo na hindi pa naghihiring. Ano ba naman yun? Para mo sinabi, murder ang kaso nito, dismiss, sasabihin ng judge. It's kind of hard. Maraming salamat po. I'll be seeing you po every day. Wag muna ngayon, wag muna bukas. Bala pa akong opisina. Pero starting on the 28th, you can come to my office anytime. You can ask questions anytime. Feel free. Sure. So maganda. Kailangang matuloy ang trial. Yun naman talaga ang dapat. O ngayon, si Boying Rimulya, Justice Secretary mga kababayan, mag-apply daw siya na maging susunod na ombudsman. Alam na this. Di ba, mga kababayan? Magre-retire na kasi si Martires, yung appointee ni Digong, na excited sana. Mabutit nagbago yung nagbago yung isip niya. Excited sana na imbestigahan yung in-endorse ng Congress na kasong korupsyon ni Sara Duterte. Kaya lang, nagbago yung isip kasi magre-retire na siya. Kukuha pa ba siya ng problema niya? Baka maka-apekto sa kanyang retirement benefits? O ngayon, kung halimbawa si Boying Rimulya ang magiging ombudsman, remate, pag hindi tumino yung mga senador, kahit tambak yung ebidensya, i-acquit nila si Sara, may ombudsman tayo. Di ba? Machi-checkmate pa rin, mga kababayan, si Sara Duterte. Halimbawa, i-acquit ng mga kakampi niyang senador. Yan Sabi dito sa balita ng ABS-CBN, Justice Secretary Crispin Rimulya said he will submit his application to the Judicial and Bar Council for the position of ombudsman. Si Ombudsman Samuel Martires kasi is set to retire on July 27 upon the completion of his 7-year term. So sabi ni Boying, mag-apply ako, mag-apply pa lang. I am submitting my application by Friday. Before Friday, sabi po ni Rimulya. Shock na to. Sigurado naman po na magiging ombudsman siya. Ngayon, tinanong siya kasi finailan siya mga kababayan ng complaint sa ombudsman. Kasama yung other administration officials, remember? On the arrest of former President Rodrigo Duterte. After na magsagawa si Amy Marcos ng Senate investigation in aid of Digong. Sabi ni Rimulya, yung JBC niya can always evaluate that properly. And I don't think that can hinder my application. So sabi dito sa balita, Rimulya did not provide specifics as to what he plans to do if appointed as the next ombudsman. I think that I have a lot to offer. He has also names in mind as possible replacement, niyang replacement. Pero ayaw na muna niyang sabihin. Pero tiwala si Rimulya that the DOJ will be in good hands in case he will have to leave the agency. I think that we are solidly organized here and it can stand on its own if succession is okay. So, tinatarget ni Rimulya mga kababayan yung pagiging ombudsman. Siguradong papalag nito si Amy Marcos. Tapos si Sara Duterte. Si Amy Marcos kasi pinailan niya ng kaso sa ombudsman si Rimulya. Pati yung iba pang mga opisyal dahil sa pag-deliver sa dahig kay Digong.
Si Sara papalag kasi may inendorse sa sa ombudsman na kaso laban sa kanya. Yung resulta ng investigation po sa confidential funds, inendorse sa Office of the Ombudsman. Alam na ninyo ang mangyayari. Kung sa chess, checkmate. Kung sa larong chess, mga kababayan, ito yung sinasabi natin. Hindi siya i-convict ng mga aliado ng senador sa impeachment case, may ombudsman. Yan kasi. Pakinggan natin si Boying Rimulya. Mag-a-apply pa lang ako. So I'm submitting my application by Friday, before Friday. Bakit, sir? I think that I have a lot to offer there. Ganun din. Sorry, pero di ko may final ng complaint sa inyo si Okay lang yun. The JBC can always evaluate that properly. Pero hindi naman po yun conflict na... I don't think so. Ngayon, si Sara Duterte, walang tigil sa pag-iikot. Lalarga na naman yata. Yan. 2 more pro-Duterte rallies in South Korea, Kuwait lined up. Di ba? Sabi, gagawin in July and August with Vice President Sara Duterte, possibly gracing the events. Free Duterte now. Sige lang po. Kasi lalo nilang kinokumbinsi yung mga ICC judges na talagang malawak yung impluensya ng mga Duterte. Buong mundo. So, hindi talaga pwedeng pagbigyan yung interim release. Lalong makukumbinsi ng mga kumukontra yung prosecution, ICC prosecutors. Huwag pagbigyan ang interim release na request ni Sara Duterte para sa kanyang tatay. Kasi nga, global ang impluensya. Hindi lang sa Pilipinas. You see, sa Pilipinas hanggang Senado. Tapos, sa iba-ibang bansa, kasama yung Australia, kaya dininay ng Australia. Reject. Di ba? Effective po yung mga Free Duterte Now rallies. Kaya lang, baliktad yung epekto. Imbis pagbigyan yung request, reject. Hindi kasi nag-iisip. Lahat emosyon. Isabi ni Jose Castro, when emotions are high, anya, intelligence is low. Di ba? So sabi ni Sara, sinusubukan namin, nakadepende kami sa invitation ng mga Filipino community abroad. So right now, meron kaming nakahold na Korea, merong confirms na Kuwait sa August 8. Sila diyan nagbabayad ng events kasi sa kanila yung organization, event coordination, permits, lahat-lahat. Yung travel ko sa akin, pag personal siya, no government funds are used. Maniwala man na wala kayong pinapadalang financial support dito sa mga nag-organize. Sino maniwala sa inyo? But anyway, hindi man importante na maniwala kami sa inyo. Di ba? Kasi kami talagang hindi maniniwala. Ang importante, effective yung epekto ng mga rallies ninyo. Ang epekto, denied. Tama ba mga kababayan? Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.